Third, ano na, no? Magpo-4th month na, 2024. At mainit na. Ayun na. Nagkakalbo na tayo. Yan talaga. Pero sa pa nag-uulan, no? Kailang mainit na. Thank you, Lord, sa katapatan mo. Thank you, Lord, sa kabutihan mo. At salamat din po sa mga kapatid na nakadalo sa umagang ito. Purihin po ang Panginoon sa mga nanonood po sa live. Purihin po ang Panginoon. At even this week po, no, ang daming mga pangyayari sa mga kapatid po natin na mga nawalan ng mahal sa buhay. And tayo naman po as church, ginagawa po natin yung part natin kung paano po sila masaklolohan, emotional support system, spiritual, and financial, ginagawa po natin. Yan naman po talaga yung function ng church. Ano po siya talaga? Yung part ng bawat isa, pag ginagampanan natin, nagiging functional yung church. Parang family lang din. Pag ginagampanan ng tatay yung role niya, yung nanay yung role niya, yung panganay na anak yung role niya, yung bunsong anak yung role niya, yun, nagiging functional din po yung family. Ganun lang din po ang church. Yan. At last week po, pinag-aralan natin patungkol sa solitude prayer. A solitude prayer. Yan. Sino yung, after this series or netong buong March, sino yung, naka-attend nung, netong, buong 4th week ng March? Sa prayer natin. Prayer. Okay? Amen? Amen? Okay. Next kong tanong, sino yung nabago na yung prayer life niya dahil sa mga lessons natin? No, una nating lesson, Lord, teach us how to pray, then praying in the Spirit, then a solitude prayer. Kung hindi pa nababago yung prayer life natin, baka kailangan natin bumalik ulit sa Word of God. No? O kaya habaan pa natin yung prayer. Kailangan po mga kapatid na ma-improve natin yung prayer life natin. Sino rito, after this series, naramdaman niya mas naging intimate na yung prayer time niya kay Lord? Amen? Yon, and na-explore niya or na-apply niya yung praying in the Spirit or yung speaking in different tongues or a new tongue, nakapag-experience. But alam ko na actually last week, merong mga na-reveal talaga ng mga gifts. May mga laying of hands, yung mga ganon. Yan, tuloy-tuloy po tayo. This will be the 4th episode of our series na Spirit-Filled Prayer Life. Ito po ay watch and pray. Yan. Sa ating pag-aaralan, 3 bagay po ang ating itatakel. Do not enter temptation. The spirit is willing and the flesh is weak. Tayo po'y tumayo para sa pagbabasa ng salita ng Diyos sa Mateo 26 verse 41. Nakita na po. Yan. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang spirito'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Let's pray. O Diyos, ang aming pag-aaralan ay patungkol muli sa pananalangin, patungkol sa temptation, patungkol sa pagbabantay. Tunay nga po, Panginoon, na ang laman ay mahina, ngunit ang spirito ay nakahanda. Hindi lang po sa pananalangin, pero even sa pakikinig ng iyong salita. Sa oras pong ito, aming Diyos, handa po, Panginoon, ang aming spirito, ngunit ang laman ay mahina. Kaya, Panginoon, kung may mga pagkakasala sa aming puso't isipan, ito'y amin ang pinapalinis sa iyo. Sapagkat ang kasalanan naging hadlang upang hindi mo kami mapakinggan sa panalangin, gayon din yun ay naging hadlang, Panginoon, upang kami po ay makapakinig ng iyong salita. Sa oras pong ito ay handaan po ang aming laman, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita. Buksan mo po ang aming puso na kagaya ng matabang lupa, handang tumanggap at handang mamunga, Panginoon. Marami po salamat, o aming Diyos. Ganyan din po sa mga kapatid po namin na nasa malayong lugar sa pakikinig nila sa online, Panginoon.
Nawa ito'y magdulot ng kalakasan at magdulot ng pagtutuwid. Salamat aming Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. At makakaupo na po ang bawat isa. Pag sinabing watch and pray, alam na natin yung prayer. Ito po ay sabi nga dun sa natin sa VTR, no? It is simply praying. It is simply asking to God. Pero pastor, ano naman po yung watch? Watch and pray. Pastor, pwede bang pagsabayin yan? Nanonood ng K-drama habang nag-pray. Tignan natin kung ano ibig sabihin ng watch and pray. May mga natatawa, no? Ginawa niyo rin ba yung ginagawa ko? Watch ng anime and pray. No? Yung nasa laman na ng isipan mo, yung napanood mo, wala na. Yun na, yung tumatakbo sa isip mo. O kaya, play and pray. Hindi rin po obra. May nakausap akong youth. Hindi na siya youth. Matindi. Habang nagpipray daw siya, nakikita niya, nag-ulti raw hero niya. Mga kapatid, napuspusa tayo sa pag-play. Hindi na effective yung pray. So, sa umagang to, ano nga ba yung biblical na watch and pray? Sa Tagalog, magbantay kayo at manalangin. Pag sinabing watch or magbantay, ito po ay katumbas ng maghintay. Maghintay kayo at manalangin. Sa pananalangin nyo, maghintay kayo. Steady ka lang, mag-pray ka lang. No? Parang sinasabi nga, pray until something happen. Yun. Yung ibig sabihin ng watch and pray. Stay put ka lang. Pagka ang mga guard naka-istasyon dyan, stay put lang sila dyan. Dyan lang sila sa guardhouse nila. Or pagka ikaw ay watcher sa butuhan, dyan ka lang sa room na yan. Tignan mo yung bilangan, tignan mo yung balota, watcher ka eh. So, pag sinabing watcher or watch and pray, stay put ka lang, dapat gising ka, stay awake ka, dapat naka-hold ka kung ano yung role na dapat mong gampanan, dapat ready ka, dapat nag-aantay ka. No? Last week, pinag-aralan natin yung patungkol sa pag-pray ng madaling araw. Ngayon, pag-aralan natin yung pag-pray na may kasamang pagpupuyat. Okay lang kayo, Francis? Kasi magkakasama kami, sabi niya yung alas 8 sa kanya puyat na siya or alas 9. Nagpupuyat na siya ng alas 9. Para sa amin, yung palang yung time na nagtatrabaho kami. No. So, sa pag-pray, tama po mga kapatid, mapupuyat po talaga tayo sa pag-pray. Yun po ang hinihingi ng panalangin. Kaya nga sabi sa 26 verse 41, magpuyat kayo at manalangin. Magbantay kayo at manalangin. Ang spirito ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Do not enter to temptation. No. Isa sa pinaka-purpose kung bakit tayo pinagpipray is para hindi tayo pumasok sa tukso. Sa mundo ngayon, napakaraming tukso. It doesn't matter kung baguhan ka pa lang. It doesn't matter kung pastor ka na, kung leader ka na. It doesn't matter kung single ka. It doesn't matter kung may asawa ka na. It doesn't matter kung mahirap ka. It doesn't matter kung mayaman ka. Temptation is not a new thing. Ang role ng temptation sa buhay ng tao, ilayo ka sa Diyos. Pahinain yung pananampalataya mo, sirain yung lakad mo, ilayo ka sa Diyos, ilayo ka sa calling mo. Sirain yung character mo. I-reveal yung mahinang tao sa'yo. Yan po ang role ng temptation sa buhay ng tao. At ang temptation nasa lahat ng lugar. Sometimes even sa church. Pastor, totoo ba? Oo, kapatid. Pag yung kapatid natin or leader nakita nating nalilate, nakakatukso na rin maging late. No? Si kuya, si ate nalilate, pwede pala maging late. No? So, example lang yan. Paano pa po kaya pag lumabas pa tayo sa mundo? Paano pa kaya pag nagbukas pa tayo ng cellphone? Paano pa kaya pag nakinig pa tayo ng mga chismis? Temptation is present everywhere. Kaya habang mas maraming temptation, dapat mas marami tayong panahon para manalangin. Amen? Ang kagandahan po rito sa story na to, na-warningan na po yung mga alagad patungkol sa darating na temptation. Kung may temptation na darating sa buhay mo, tapos winarningan ka, anong gagawin mo? Papasok ka pa rin ba sa temptation na yan o hindi? For example, sinabi, wag kang sasama dyan, wag kang sasama sa mga kaibigan mo na yan kasi tutuksoin ka nilang mag-inom or something like that.
Or may mga nakita ko, parang bridal shower ng lalaki. Ano ba tawag yun? Grooms, Bachelors, yan. Nakita ko lang sa Facebook post. Bachelors, pero may may babae. May sasayaw na babae. So nag-post si ate mo, yung bride, sabi, okay lang po itong nararamdaman ko, tama ba yun? Kasi bachelors nila, mga kaibigan niya. So sabi rin sa post, no, talaga. No. Yung mga kaibigan ko, no. Joke lang, mabait ng mga kaibigan ko. Sa bachelors, no? Ayun. So, pag na-warningan tayo na may parating na temptation, ang gagawin natin, pupunta ba tayo doon? Tignan natin yung mga ginawa ng alagad. Sa Matthew 26 verse 31, may kita natin dito na na-warningan na sila tungkol sa parating na temptation. 26 verse 31. Ito. Kayong lahat ay tatalikod dahil sa akin or liligligin. Yan, no? Sabi sa kanila ni Jesus, sa gabing ito, ako'y iiwan ninyong lahat, kaya gaya ng sinasabi sa kasulatan, papatayin ko ang pastol, ayan, kakawatak-watak ang mga tupa, ngunit pagkatapos ako'y muling mabubuhay. Mauna ako sa inyo sa Galilea. Sabi rito naman sa version ang Biblia, kayong lahat ay tatalikod, or sa ibang salin, kayo ay liligligin. Ngayong gabi, tatalikod kayo. Yun na yun yung warning about the temptation. Yung temptation na tumalikod. Temptation na mag-backslide. Temptation na itanggi or i-deny si Jesus. So may warning si Jesus. And sinasabi to ni Jesus, hindi dahil gusto to ni Jesus mangyari. Satan is the source of all temptation. Sabihin natin, Satan is the source of temptation. The source of temptation. Tama yan, mga kapatid. No? Si Satan po yung source ng temptation. Tignan natin yung nangyari sa Lucas 22 verse 31. Kung sino yung humiling na ligligin o tuksuhin ang mga alagad. Ayan. Simon, si Pedro po ito, makinig ka, hiniling ni Satanas, ayun, nagpipray pa si Satanas, no? Prayer request ni Satanas, nasubukin kayo. Ayan. Tuksuhin kayo. Tulad ng ginagawa ng mga magsasaka na inhiwalay ang ipa sa mga trigo. So, yung idea, yung panunokso, galing kay Satanas. So, pag may tuksong dumarating sa buhay natin, hindi po yung galing sa Diyos. Tignan natin ako sino yung mga manunokso. Unang manunokso, sa Satanas. Yung idea na ligligin yung mga alagad, is galing kay Satanas po yan, winarningan lang ni Jesus yung mga alagad. Sa gabing to, tutuksuhin kayo. Tatalikod kayo sa akin. Actually, sabi rin niya sa verse 41, mag-pray kayo, magpuyat kayo para di kayo madaig ng tuksong ito. Ibig sabihin, sa buhay Kristiyano, it's you versus temptation. It's you versus yourself na nga, it's you versus temptation, and it's you versus Satanas pa. No? God does not tempt us. May nagsabi, tinutokso ko ng Diyos, hindi po yung mga tamang salita. Tignan pa natin kung sino pa ang tumutokso. Una, Satanas ang tumutokso. Pangalawang tumutokso, sa James. James po yan. 1:13 to 15. Yan. Huwag isipin ninuman. Tama, no? Huwag sabihin ninuman na tinutokso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok. No? Ito pagsubok to ng Diyos. Ito, panunokso to ng Diyos, kung bibigay ako, or something like that. Dalawa po kasi yun eh. Natutunan ko, ano pinagkaiba para sa atin ng tukso at pagsubok? Yung tukso, nilalayo ka sa Diyos. Yung pagsubok, pinapataas yung pananampalataya mo. Amen? Yung tukso, nilalayo ka sa Diyos. Yung pagsubok, pinapataas yung pananampalataya mo. Ngayon, kung sa pagsubok na yan, hindi tumaas yung pananampalataya mo, kapatid, dadaan ka ulit dyan. Wala, hindi ka nag-level up dyan eh. Kailangan mo ulit dumaan sa pagsubok na yan. Until mag-level up ka na, ibang pagsubok na naman. Ganun po talaga. Kung may mga exam ang mga teacher, and pare-parehas lang yung tanong, si Lord iba yung exam para sa bawat isa.
Maaaring yung exam na madali para sa'yo, sobrang hirap para sa kanya. And vice versa. Ang kagandahan dito si Lord, kilala po tayo higit sa pagkakilala natin sa ating sarili. So, marirecommend niya kung ano yung pagsubok para sa'yo, kung ano yung test na para sa'yo. Yan. God does not tempt us. Ang tumutokso po sa atin ay ang ating sarili. Sa verse 14, natutokso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. Ang tumutokso si Satanas, ang tumutokso ang ating sarili. Pag pumasok ang desire, mahirap na pong kumawala sa temptation na yan. Parang kay Eva, ang nagbigay ng idea yung ahas. Pero si Eva, nakita niya yung bunga ng punong kahoy nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama ay mabuti sa paningin at mabuti sa pagkain. Masarap sa paningin, mabuting bilang pagkain. So, nagkaroon na siya ng desire. Ninamnam na niya, na parang, mukhang masarap ah. Natikman na niya yung lahat ng klase ng prutas. Ito na lang hindi, mukhang masarap ah. Hindi sinabi doon kung ilang days lang sila nagstay, but I believe it could be years na nagstay sila, or maybe thousands of years na nagstay sila, bago sila mahulog sa kasalanan. So, maybe natikman na niya lahat ng prutas, then yun na lang yung huling prutas na hindi niya natitikman dahil bawal nga kainin. Baka lahat ng prutas naluto na niya yung minudo, or nakapaglumpia na, or something. Just kidding. Lahat ng putahe. Ngayon, nung nakita niya yung nagkaroon siya ng desire. Dito na nga po pasok yung nagkakaroon siya ng pagnanasa na matikman yung bawal. Sabi nga ng mga iba, bakit masarap ang bawal? Masarap ang bawal kasi hindi mo siya laging natitikman. Sa tingin ko lang. Kaya mas unique siguro or something like that. So, ang ating din pong sarili, ang ating desire, ang ating flesh, ang tumutokso sa ating sarili. Pag nagpatangay ka sa pang-aakit ng iyong sarili, ano nga yung mga ng sarili? Pita ng laman. Sa sexual, sa pagkain, sa pahinga, yan po yung mga pita ng laman. Pagka gusto pa matulog, mga ganyan. Yung pita ng mata, yan sa mundo. Yan yung nangyari kay Eva. Nakita niyo yung prutas, sarap kainin, pita ng mata po yan. Mahirap po yung pita ng mata. Yan yung nagkakaroon ka nangangarap ka ng gising. Yan na yun. Yung meron yung ibang tao, gusto mo na rin yun. Tapos, for example, kay Solomon, 1,000 asawa, gusto mo na rin yun. Pita ng mata rin yun. Or pita ng laman pala, sorry. Yan. So, yun po yung mga panunokso na ginagawa sa atin ng ating sarili. Alam niyo po ba, hindi na kailangan ni Satanas para matukso tayo. Yung sarili lang natin kaya manukso. Kaya, si Satanas minsan nananahimik lang, pero sinihisi pa rin natin. Tukso to ni Satanas. Tukso ni Satanas. Hindi, kapatid. Tukso yan ang sarili natin. Paano yun? Mahirap yun. Kaya, minsan nakikredit si Satanas na nanahimik eh. So yung sarili natin, kaya manukso niyan. Kaya mga kapatid, mga kabataan, pagka tayo po ay magkakaroon ng karelasyon na babae at lalaki, wag naman po mangyari na na parang pares lang nasa bahay or something like that, or magde-date ng, especially pag mga bata pa, walang mga supervision. Sabi nga ni Pastor, batang-bata pa kami nito, sabi ni Pastor Jun, may tiwala ako sa inyo. Pero kay Satanas, wala. Pero sa totoo lang, yung sarili talaga kayang-kaya rin manukso. Amen? So, mahina po talaga ang ating laman. So, anong kailangan natin gawin para hindi po tayo pumasok sa tukso? Kailangan po nating magbantay at manalangin. Tignan po natin yung slide. Ayan, tama. Watch and pray so that you do not enter into temptation.
Sige nga, tingnan natin yan. Lucas 22 verse 4. 46. Ayan. Bakit kayo natutulog? Tanong niya. Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ano yung tukso na pinakita rito? Dalawang klaseng tukso po yan. Tingnan ko nga. Ayan, sige. Dalawang klaseng tukso. Una, yung tukso sa pita ng laman. No? Yun yung dumadaig sa kanila. Gusto nilang matulog. Salit na mag-pray. And alam naman natin pag yan yung nanokso sa atin, kahit sa pag-church, medyo nakakantok talaga. So, tukso po yan. And yung binabanggit rin po rito na huwag kayong madaig ng tukso, ang tinutukoy po rito ay yung darating na tukso. Ano yung darating na tukso? Sobrang bigat po ng tukso na darating. Ito po yung sabi ni Jesus na, sa gabing ito, itatakwil niyo ako lahat. Yan yung tukso na yan. Tignan natin yan mamaya kung ano yung nangyari dyan. Sige. Ayan. Next slide. Temptation is not a sin. Entering into it is. Nasabi ko kanina, di ba? Na yung tukso nasa lahat yan ng dako. Pero hindi yan magiging kasalanan habang hindi mo pinipitas at kinakain. Actually, pag pinitas, okay lang eh. Pero itapon mo. Amen? Ang kasalanan doon kay Eva, hindi yung pagpitas, hindi yung paghawak, pero yung pagkain. Ayon sa Word of God. So, yung temptation nandyan, pita ng laman, pita ng mata, or kahit anumang klaseng temptation, pero hindi ang kasalanan malibang gawin mo. Malibang pumasok sa'yo. Amen? Dalawa kasi yan, either ikaw ang pumasok, or pumasok ka dyan. Or pumasok sa'yo yan, actually. Pumasok sa iyan. Pag nagkaroon ka ng desire, pakinggan po ako mabuti mga kapatid. Pag nagkaroon ka ng desire sa kasalanan, ibig sabihin yung temptation pumasok na sa'yo. Amen ba? Ulitin ko. Pag nagkaroon ka ng desire sa kasalanan, yung temptation pumasok na yan sa'yo. Pag pumasok na sa'yo yung desire, anong next niyan? Papasok ka na sa temptation. Pag pumasok ka sa temptation, kasalanan po yan kapatid. So ano kailangan gawin? Lagi po dapat tayo puspos ng panalangin at yung ating isipan dapat lagi ay puno ng salita ng Diyos para hindi na makakapasok yung temptation, yung desire. Amen po? Yan. Temptation is not the sin, entering into it is. So watch and pray so that you do not enter into temptation. Magbantay kayo at manalangin upang huwag madaig ng tukso. Huwag po yung ginawa ni David na magbantay kayo ng naliligo, kaya kayo matutokso. Alam nyo ba yun, yung babaeng naliligo? Si Bathsheba? Nag-watch nga siya eh. Nagpahinga siya sa gyera, hindi muna siya pumasok sa gyera. Pero nagbantay siya ng babaeng naliligo. Ayun, pinatawag niya. So, ang kailangan natin gawin, watch and pray. Pag sinabi kasing pray, it is a battlefield. No? Watch and pray, magantay, magbantay, at manalangin upang hindi madaig ng tukso. Amen. The spirit is willing. The renewed spirit is willing and wanting to pray. Kung ang spirit natin ay born again, pinanganak na muli, willing yan. Gusto niyan. No, gustong-gusto niyan mag-pray. Yan po talagang desire niyan. Pero kung nung tayo ay hiwalay pa sa Diyos, wala po tayong desire na manalangin. Ang gusto lang po nating gawing panalangin, yung mga panalangin na kinakabisado, kagaya ng Aba Ginoong Maria, kagaya ng mga ibang mga dasal na pwede mong kabisaduhin, yung mga angel of God, etc., etc. Pero nung na-born again po tayo, yung ating espiritu, ang kagustuhan po talaga niya manalangin. Sa totoo lang, ang kagustuhan niya manalangin lagi. Kasi, ang tunay niyang pagkakakilanlan ay nasa Diyos, ang tunay niyang bahay nasa Diyos. Yan po ang gusto ng ating espiritu. It wants to pray, yes, especially sa panahon ng temptation. Ayaw po ng espiritu natin na yung kaluluwa natin napapahamak. Ayaw po ng espiritu natin na yung ating pisikal na katawan ay napapasama.
Kaya sa panahon ng temptation, especially gusto niyang mag-pray. Pero sa panahon ng temptation, habang iniisip natin kung gagawin ba natin o hindi, mas lalo po natin siyang ginagawa. Natutupad yung kagustuhan ng laman. Para kang tinatry mo yung tubig kung malalim or something, or tinatry mo yung paa mo sa bangin, hanggang sa lumapit sa bangin, hanggang sa malalaglag ka na sa bangin. Or sabi rin ng iba, nakikipaglaro ka sa apoy. Iniisip-isip po natin yung temptation, lalo lang po tayong papasok dyan pagka hindi tayo nagpipray. Kasi ang natutupad ay ang salaman. No? Ayan. But the spirit is willing. So dito, makikita natin sa story na to, kung paano si Jesus, being a spiritual man and being fully God and fully man, ay nagpray. Jesus watched and prayed. Sa Matthew 26:38. Sige nga po, tignan natin. Kaya't sinabi niya sa kanila, sinabi po ni Jesus, ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. Maghintay kayo at samahan ninyo ako sa pagpupuyat. Sa ibang salin po, sa pananalangin, magpuyat kayo at manalangin. Samahan niyo ako. Sinama niya yung lahat ng alagad, pero ang sinama niya lang sa taas, si Pedro, si Juan, at si Santiago. No? Pedro, Juan, Santiago. Yan. Tama. So, nung time po na to, nai-imagine ko, ang nangyari po kasi rito, nag-last supper po sila. So, at wala pa pong pahinga si Jesus neto. Galing pa po siya sa full-time ministry at alam natin maaga siyang gumigising. So, ibig sabihin, kung yung mga alagad ay puyat, si Jesus din ay puyat. Amen ba? Pagod din siya. Yung mga alagad, naglilehans lang pero hindi sila nagpipreach masyado. Pero si Jesus, nagpreach, nagpagaling, nagpakain. Yung buong araw niya, spent na yon sa full-time ministry. But still, Jesus watched and prayed. Kasi alam niya, ito na yung gabi. Ito na yung gabi na ipagkakanulo siya. Alam niyang may malaking temptation na darating, alam niyang may malaking pagsubok na darating, pinakita niya rito na kailangang manalangin. Nanalangin siya, kahit matindi yung kalungkutan niya, hindi siya nagmukmok. Sabi niya, di ba, samahan niyo ako manalangin. Matindi yung kalungkutan ko, halos mamatay na ako sa kalungkutan. Yung po yung ginawa ni Jesus sa panahon ng kalungkutan niya, sa deep grief niya and feeling of death. Nag-pray po siya. Sapagkat yung po, ang spirito po kasi ay willing. Ang spirito gusto po talaga mag-pray. No? So Jesus did. Yung klase ng panalangin niya sobrang tindi. Makikita na sa Lucas 22, verse 44. Yan. 22:44. Yan. Ito. Dala ng matinding hinagpis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim. Dahil sa kabigatan ng kanyang loob, mas taimtim pa po siya nanalangin. Earnest pa po yung panalangin niya. At pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malaking patak ng dugo. Iniisip ko, ulitin ko, dahil sa pananalangin niya habang nagpipray siya, yung pawis niya pumatak sa lupa na parang malaking patak ng dugo. Inisip ko kung anong klase ito. Example lang ba to? Totoo ba to nangyari? Pero sinearch ko po sa internet, totoo po talaga siyang rare scenario. Rare case po talaga siya, nangyari siya. May term siya eh. Kung ano yung tawag doon, hindi ko siya na-cite. Pero yung pananalangin ni Jesus, para sa akin, sobrang climactic po nun. Isipin natin, sa Garden of Gethsemane, nakaluhod siya, tapos yung ilaw lang na meron siya, yung sinag lang ng araw. Tahimik. Sobrang intense po nito, mga kapatid. Ama, no? Kung maaari sana, wag ko na pong pagdaanan ang hirap na ito. Wag ko na pong inumin ang kopang ito ng paghihirap. Pero hindi ang kalooban ko, kalooban mo po ang masunod. Being a spiritual man, kahit hirap na hirap po yung sarili niya, physical niya,
nag-pray pa rin po siya dahil ang spirito ay willing. Kung bibigyan lang po natin ng chance ang ating mga spirito, mga kapatid, yamang na born again na po tayo, ang kagustuhan po niyan, mag-pray. No? Yan. Matindi po yung panalangin ni Jesus. Jesus submitted to the will of the Father. Yan. Pagka sa Lucas 22 verse 42, ayan, Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Ano po yung tinuturing dyan na kopa? Yung kopa po kasi, pag sinabing kopa, di ba alam po natin simbahan yung kopa, para siyang cup ng wine. Ang wine po, mapait. No? Mahirap po siyang lunukin agad. Isang buong lunok, hindi po yun kaya. So, ang sabi rito ni Jesus, kung maaari sana, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Nung sinasabi yung kopang yon, ang ibig sabihin po nun, mga kapatid, yung kamatayan, yung paghihirap. Kung maaari sana, huwag ko na itong pagdaanan. Mapait ito, mahirap to lunukin, masakit ito. Pero walang pwedeng uminom nung kundi siya lang. Nung gabi pong ito, mga kapatid, nilunok niya yun. Isang lunukan. And hindi po yung physical, baka inisip nyo, nagiinom si Jesus nung time na yon. No? Spiritual po yan nangyari. Nilunok niya po yung justice ng Diyos sa kanyang katawan nung siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. Yan. At kahit mahirap, sumunod siya sa kalooban ng kanyang ama. Tukso rin po kaya mga kapatid yung hindi sumunod sa kalooban ng ama. Kagaya ni Jonas, sa halip na papunta siya sa Tarsis, umiba siya ng lugar. Sa Ninive, pumunta siya sa Tarsis. No, sa Ninive sana siya pupunta, lumipat siya ng lugar. Natukso siya na pumunta doon sa mas madali kaysa doon sa kalooban ng Diyos. Kung tayo po ay puspos ng pananalangin, ang tendency po natin sumunod sa kalooban ng Diyos kahit mahirap. Amen po ba? Yan. Hindi rin po nagpadaig sa tukso si Jesus. Jesus did not send legions of angels. Yan. Sa Matthew 26 verse 53. Yan. Ito na nga po yung nangyari. Nung kukuhain na si Jesus, kasama na si Judas, ang ginawa ni Judas, lumapit kay Jesus, tapos hinalikan siya. Sabi kasi ni Judas, sa mga kasama niya, kung sino yung halikan ko, siya yun. No? Kung sino yung halikan ko, siya yun. So pumunta siya dyan, tapos binati siya ni Jesus, kapatid, gawin mo na yung dapat mong gawin, sabi niya. So hinalikan niya si Jesus, halik ni Judas, ano lang, dampi lang. No? May napakinggan kasi ako, sa Israel daw pala, iba yung halik ng mga Israelita. Smooth daw talaga. Matunog daw dapat, matunog. Ganun daw dapat. Minsan may loy-loy. Basta dapat matunog. Kasi pagka nagbeso ka doon ng ganun lang, halik ni Judas po yun. Yun yung term nila, halik ni Judas. No? So, ayan. Halik ni Judas, tapos, edi sila Pedro, nagising na. Action na agad. Kakagising lang, action na agad. Edi kinuha niya yung tabak, in-slice yung tenga. Mamaya, makikita natin yan. So sabi rito ni Jesus, hindi mo na ako kailangan ipagtanggol. Sabi niya kay Pedro, hindi mo ako kailangan ipagtanggol. Ayun hindi mo ba alam na kung hingi ako ng tulong sa aking ama, ipapadalhan agad niya ako ng higit sa 12 batalyon ng mga anghel? No, sabi naman sa version ko, 6 legions. Ang legions ay 12 legions pala. Ang isang legion ay 6,000. So 6,000 times 12. Yun. Ubus talaga ang sanlibutan. Temptation yun Temptation yun para sa hari ng mga hari. Kasi minaliit siya Huhulihin siya kahit wala siya kasalanan. Temptation po yun. Pwede siyang tumawag ng backup. Pero hindi niya po yun ginawa. Na-overcome niya po yung temptation na yun. No? Kaya, hindi na kailangan ipagtanggol siya ng sino man.
kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Spirit is willing. Jesus endured the unjust prosecution. Dahil puspos po siya ng panalangin, napagtagumpayan niya yung hindi matuwid na pagtrato sa kanya. Sa ating mga Kristiyano, pagka hindi tayo natrato ng matuwid, minsan umiinit ulo natin or something like that, hindi tayo man lang nakamayan, no? Hindi man lang nakamusta, hindi man lang na-follow up or something like that. Or maybe sa trabaho, maybe mataas na posisyon mo sa trabaho, hindi tayo nasabihan or something like that, hindi tayo naabisuhan sa mga update na gagawin sa darating na campaign or something like that. Or basta hindi nabigay sa atin yung proper na paggalang, no, or something like that. Kahit sa ating mga Kristiyano, minsan, umiinit ulo natin. Pero si Jesus, na-endured niya, napagtagumpay niya unjust prosecution na nangyari sa kanya. Sa Lucas 22 verse 46, siya po ay na-prosecute ng, anong oras to? Ay, hindi siya 46. Lucas 22 ba to? Mukhang hindi ko siya nabago. Tama, no? Ayun. Hindi ko siya nabago. Pero, ang pinapatungkulan po rito ay, gabi po siya pinrosecute. Gabi po siya hiniring. Nandun po yung mga tao ng Sanhedrin. Nandun yung mga Pariseo, nandun yung mga binayaran nilang mga testigo. Pero gabi, at sa relihiyon ng mga Hebreo, ng mga Hudyo, bawal po yun. Na magkaroon ng paglilitis ng gabi. No? Sige. Wala ba dyan? 54? Sige nga. Ayun, dinakip. Sige. Sige, taas pa. 53. Hindi. Yan. Dinakip. Iba pala. Iba. So, sige. Basta yun. Alam naman natin, gabi talaga nangyari kasi nga magpuyat-kayat manalangin. So, imagine na ito po talaga ay gabi. Maybe alas 11, alas 12, no? Tapos, nung dinakip si Jesus, maaaring ito po ay madaling araw na. Mga alauna, alas 2, mga ganyan po siguro yan. No, nung pinrosecute po siya. So, hindi po yun maaari para sa mga Hudyo. Unjust prosecution. And hindi rin po siya pinakinggan sa kanyang, si Jesus ay hindi hinayaang magkaroon ng abogado. No? Unjust din po yan. Salib siya lang po ay kinwestiyon. At naghanap pa po ng mga babayaran ng mga fake na saksi. Ang daming mga saksi. Hanggang yung umangat is 2 saksi na nagsabi sa kanya. Narinig ko po ang taong yan na sinabi niya, guguhuin ko yung templong yan. Pagkatapos ng 3 araw, bubuuin ko ulit. Yun yung sinabi nila. No? At, yan. Na-prosecute po siya. So, ang panalangin, sige, tingnan natin sa next slide. Prayer prepares us for pressing challenges. Kaya nga sinabi ni Jesus sa mga alagad, magpuyat kayo at manalangin para huwag kayong madaig ng tukso. Ano yung tukso? Sinabi na niya sa verse 31, itong gabing to, ipagkakaila niyo ako. Tatakas kayo lahat. No? Yun yung tukso. At yung panalangin, kaya tayong ihanda sa darating na bagay na iyon. Prayer prepares us for pressing challenge. Kailan ba dapat naghahanda? Pagka nandiyan yung pagsubok o bago dumating yung pagsubok? Dapat bago dumating. Kaya mga kapatid, tiyakin po natin na sa ating buhay, Kristiyano, lagi tayong prepare sa ating pananalangin. Lagi tayong puno ng pananalangin. Kasi, hindi po talaga natin ma-overcome yan. Tignan natin yung mga ginawa ng mga alagad. So, prayer prepares us for pressing challenges. The flesh is weak. Tignan natin mga ginawa ng mga alagad. The flesh is unwilling to pray
The flesh itself is an obstacle to prayer. Habang nandito po tayo sa laman na to, mahirapan po talaga tayo mag-pray. Nandiyan yung habang nagpipray ka, biglang may makati. No? Bigla kang gutom. Nandiyan nagpipray ka, bigla kang nahihikab. Nandiyan nagpipray ka kung anong naiisip mo. Papasok yung mga utang, mga labahin, mga bayaran. Habang nandito po tayo, obstacle po itong flesh sa pananalangin. At ang gusto ng flesh, huwag mag-pray. Yan po talaga yon. Because the flesh battles with the spiritual things. Magkalaban po ang ating laman at ang ating spirito. Ginagawa po ng laman yung ayaw ng spirito, ginagawa po ng spirito yung ayaw ng laman. Kaya nga sabi ni Pablo sa Romans 7:22-25, yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Okay lang ba? I-look up natin yan. Sinong nakaranas ng ganyan? Pastor, yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Ayan. Si Pablo po nagsasalita, sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ngunit may ibang kapangyarihan sa aking mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Ayan. Binibihag ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang naninirahan sa aking katawan. May puwersa, may kapangyarihan na naninirahan sa kanyang katawan. Ano po ito? Ang tawag dito, sinful nature. Ito po yung makasalanang nasa ng tao, nakasama na niya. Dahil nagkasala si Eva at si Adan. Nakadikit na po yun sa kanya. Hindi po yan mawawala habang nandirito po siya. Sabi nga mismo ni Pablo, binibihag siya ng kapangyarihang yun. Yung isipan niya, gustong mag-pray, let's say, pero yung kanyang kalooban, ang kagustuhan sa mga alagad, matulog. Ang kagustuhan nung isipan niya, nung spirito niya, umatendang maaga, 8:30 maybe, or mas maaga pa, pero kung gustuhan ng katawan niya, matulog pa ng kaunti pa. Ganun po talaga mga kapatid. The flesh is weak. Kaya ang kailangan gawin sa katawan, disiplinahin. Amen? Disiplinahin ang katawan. Sa 1 Corinthians 9 verse 27, sinasabi rito, pinapahirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito upang sa gayo hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Pinapahirapan niya yung kanyang katawan. Dinidisiplina niya, no? Actually, anong best way para disiplinahin ang katawan? Sa mga spiritual na bagay? Fasting. Didisiplinahin mo talaga. Papahinain mo yung flesh, papalakasin mo yung spiritual. Didisiplinahin mo talaga. May nakapagkwento nga sa akin isang pastor, sabi niya, pag siya ay nalilate, pero never ko pa siya nakitang malate. Pag siya raw ay nalilate, ang ginagawa niya, sinusuntok niya yung hita niya. Dinidisiplina niya. Pinapakita niya na, kailangan mong mas agahan. Or something like sinasaktan niya yung sarili niya sa manner na yun. Pero hindi ko yun recommend sa lahat, no? Pero ako sinaktan ko yung sarili ko kasi dinidisiplina rin, no? Ayan. It needs to be disciplined. Maraming panahon na ayoko magbasa ng Bible. Maraming panahon na down ako at ayokong magbasa ng Bible. Kaya, ang ginagawa ko, pagka pupasok ko sa temptation, sa tukso, ang naging formula ko na ginagawa, baka makatulong rin sa inyo, is ginagawa ko yung ayaw kong gawin, which is magbasa ng Bible. Ginagawa ko yung ayaw kong gawin. Dahil doon, pag nabasa mo yung Word of God, magkakaroon ka ng bagong inspiration. Di ba minsan kasi pag stress tayo, sinasabi natin, alis muna ako ng stress. Laro ka ng ML, punta ka sa gantong lugar, gawin mo yan. Pag naglaro ka ng ML, may spirito rin po yan. May stress ka lalo. Sa mga kampi mo, may stress ka lalo sa laro mo. Ibang spirito po yung tinatanggap natin dyan. Pagka tayo po, wala sa mood, pakinggan niyo ako mabuti mga kapatid. Pag tayo wala sa mood, dumadaan sa temptation,
gawin natin yung ayaw ng sarili natin. Totoo po yan. Supilin po natin, lalo mo siyang kontrahin. Kailangan mo siya kontrahin talaga. Wag mo ibigay yung layaw niya. No, wag mo siya bigyan ng pahinga. Kailangan mamatay yung physical na yan. Or ganito mga kapatid, wag kang bibigay sa tukso ng walang naganap na battle. Amen? Wag yung nagsuggest lang sa isipan mo yung tukso, gagawin mo agad. Makipaglaban ka. Daigin mo yun. May mga times na matatalo ka, pero pag nakikipaglaban ka, mga kapatid, mananalo ka at mananalo ka. Kasi ang desire ng puso mo, sumunod sa Diyos, kahit yung laman mo, ayaw yung gawin. Sa biyaya ng Diyos, ma-overcome mo yun. Ang kailangan mong gawin, pasakop ka sa Diyos, layuan ng Diablo, labanan ng Diablo at lalayuan ka nito. No? Santiago 4 verse 7, pasakop ka sa Diyos, labanan ng Diablo at lalayuan ka nito. Amen. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Tignan po natin yung resulta ng hindi nakapanalangin. Ito po mga kapatid, yung resulta ng hindi nakapanalangin. Sa panahon ng pagsubok, nandyan na yung aksyon. Ito na yung temptation, ito na yung pagsubok. Pero caught off guard sila, hindi sila nakapag-pray nung dumating yon. Anong ginawa ng mga alagad? They all left him and fled. Tumakas sila. Iniwan nila si Jesus. Sa Marcos 14 verse 50. Tumakas ang lahat ng mga alagad at iniwan siya. Ang sakit. Kanina lang ang ganda ng usapan nila. Tignan nga natin yung mga pangako ng mga alagad. Sa Matthew 26, 32 hanggang 35. Matthew 26, 32 hanggang 35. Ayan. Sige. Ito na po yung tukso. Sa gabing ito, ako iiwan ninyong lahat. Ito na, sinabi ni Jesus, gaya ng sinasabi sa kasulatan. Papatayin, ayan. Ngunit pagkatapos, 33, sabi ni Pedro, siyang una sumagot, kahit na po, kayo iwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Wow. No. Sumagot si Jesus, tandaan mo, sa gabiring ito, bago tumila ako manok, 3 beses mo akong ikakaila. Ngunit sinabi ni Pedro, kahit na ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. Gayon din ang sinabi ng lahat ng alagad. Sabi ng alagad, dadaan muna sila sa ibabaw ng aming bangkay. Nung action na, Taka sila. Nakita nila daming kasama ni Judas tapos sinuli si Jesus They all left him and fled. Napakasakit na ito, no? Kung tayo po si Jesus, iniwan. Kasama lagi. Ibig sabihin, mga kapatid, yun po yung response ng isang tao or Kristiyano or alagad na po to. Ito po yung response ng isang alagad. Pag dumating ang pagsubok, takas. Ayoko ng pressure. Ganyan pala sa ministry dyan, ayoko ng pressure. Ganyan pala sa pakikipagrelasyon, ghosting na tayo or something like that. Pag dumating yung challenge, takas. Ang goal ng challenge, ang goal ng pagsubok, hinaharap. Hindi po tinatakasan. Habang tinatakasan po natin yung mga pagsubok, lalo lang pong nakaka-stress kasi kaya mo naman siya i-endure pero tumatakas tayo. Pero ganun po talaga ang response ng tao. Hinahanap ang kanilang sarili. Ayan. Tingnan pa natin yung naging response naman ni Pedro. Pulled out sword and it struck an ear. Ito na yon. Kinuha niya yung kanyang tabak and kumuha ng pangsisig. Ganun yan. Naka-ready siya. Ang bilis No. 51 to 52. Yan. Bumunot ang tabak ang isa mga kasama ni Jesus. Well, actually, wala sinabing pangalan. Pero alam natin si Pedro to. Kasi medyo talaga siya. Yan talaga yung pagkakilanlan niya. At tinaga ang utosan ng pinakapunong pari at natagpas ang tenga niyon. Yan. Dahil hindi siya nakapag-pray, bumaling siya sa physical response. Amen? Umasa siya ngayon sa kanyang sarili. Kaya kong gawa ng diskarte ito, makipaglaban tayo. Hindi niya alam
Sinabi na nga ni Jesus yung mangyayari. Huhulihin ako ngayong gabi, pero papatayin na ako ngayong araw, pero mabubuhay din ulit ako. Sa tingin nyo, ano kaya magiging response ng mga alagad kung nag-pray sila? Ano kaya? Ano kaya? Ano kaya? Ano kaya? Sa tingin ko, hindi sila aalis. Sa tingin ko, sasamahan nila si Jesus. Amen ba? Kagaya ng mga babae, sinamahan po nila si Jesus. Sa tingin ko, yung mga babae nagpipray. Amen? Palakpakan naman natin mga babae. Ano rin po ngayon, Women's Month, National Month, no? Yan, salamat po sa mga kababaihan kananayan. Yung po mga kababaihan, sila po talaga yung nagstay kay Jesus hanggang sa mga huling panahon po na iyon. Sa tingin ko po, ganun yung mangyayari. Kung nag-usap sila, nag-pray sila, o mga alagad, ganitong mangyayari. Sinabi nagplano na nga sila eh. Kaya nga merong huling hapunan eh. Sinabi na yung mga mangyayari. No, pero ang tendency pa rin ng tao, bumaling sila sa kanilang physical response. May problema, kaya ko nagawan niya ng paraan. No? Kaya ko yung gawan ng paraan. Sa halip na spiritual, ang gawin niyang battle. Ayan. Ito na po ang next na nangyari. Followed him at a distance. 26 verse 58. Ito po yung si Pedro. Makalipas na sila yung magtakbuhan, si Pedro sumunod. Pero sumunod siya sa malayo. Sumunod si Pedro, ngunit hindi gaanong lumalapit. No? Pagdating sa tahanan ng pinakapunong pari, pumasok siya sa bakuran at naupo sa patio kasama ng mga bantay. Nais niyang makita kung ano ang mangyayari. Nandun pa rin naman si Pedro. Present pa rin naman si Pedro, no? Amen? Pero malayo yung puso niya. Ilan sa ating mga Kristiyano, nandito pa rin pero malayo na yung puso. Nandito pa rin pero malayo ng puso. Nagmamasid, ano kaya ang mangyari? May bago bang mangyari? Sino kaya yung preacher ngayon? Kung kalbo yung preacher, wag na lang. No? Kung ganyan preacher, wag na lang. Ang ibig sabihin po nitong followed him at a distance, sumusunod pero malayo na ang puso. Prone to backsliding na. Onting kibot na lang, backslide na to. Itatakwil na niya. And nakakalungkot po sa atin na marami na po ako nakasama sa church na ito. Yung iba, may mga senyales bago mawala. Makikita mo, mga nalalamig talaga, nagkakaroon ng mga pagkakabisihan. Pero ang mas masakit, yung nakakalungkot, yung wala namang sintomas, pero biglang wala na lang. Ghosting. Masakit po ito, mga kapatid. Dalawa po yan, no? Ayun, kaya maybe hindi ko talaga alam kung anong dahilan. Kung bakit may mga ganong kapatid tayo nawawala. Pero patuloy lang po tayo sa pag-pray. Kaya naman po silang i-restore ng Diyos. Amen? Ayan. Kung isa tayo mga kapatid dito sa followed him at a distance, meron na pong problema sa ating mga puso. Nandun lang po si Pedro para magmasid ko anong mangyayari. May problema na po tayo sa ating mga puso niyan. Kung dati nakahilig tayo sa puso ni Jesus, malapit tayo, napapakinggan natin si Jesus, ngayon, nagmamasid na lang tayo sa malayo. Maybe yung malayo na yon sa online na lang. Tara na po. Kailangan na po, uwi na po tayo sa Pinas. Joke lang, no? Kaya magbabayad ng ticket. Joke lang po. Mag-pray tayo. Kung tayo yung ganito, kung manhid na po habang praise and worship, sino yung naramdaman yung presensya ng Panginoon kanina habang praise and worship? Kung tayo po manhid na sa presensya ng Panginoon, mag-pray po tayo sa Diyos. Kailangan po natin ipabongkal yung puso natin, baka tumitigas na. Kung ang Word of God hindi na po nag-i-instruct sa atin, kung nakikinig lang po tayo at hindi na tayo sumusunod, kung wala na po talaga tayong gana mag-pray, ayaw na po natin, kung ayaw na po natin mag-church, ayaw na po natin magsimba, mag-pray po tayo sa Diyos. Yan po ay mga sintomas na may problema ang ating mga puso. Kailangan na po yan palambutin. Yan na po yung senyales na nagkakaroon na ng kalyo. Hindi mo na nararamdaman, hindi na tumitibok yung puso mo, hindi na mainit. Kalyo na, matigas na.
para sa akin mga kapatid, yung po'y nakakatakot na bahagi. Being a Christian for almost 12 years, naranasan ko na po yung mainit ka, nalalamig ka, tapos maglalakad ka sa ilang na sobrang lamig. Pupunta ka na lang dito dahil kailangan ka rito, or pupunta ka rito dahil may gawain, or maybe pupunta ka rito dahil desperado kang makilala ulit ang Diyos. Nakakatakot na lugar po iyan, mga kapatid. Kaya kung ikaw po ay isa sa nakakaranas nito, manalangin po tayo sa Diyos na muli ay i-restore niya tayo sa kanyang sarili. Peter denied him with cursing and swearing. Si Pedro, na hindi naman nagmumura, well, dati siya nagmumura, si Pedro na powerful mag-preach, na sa preaching niya, isang preaching niya lang, 3,000 agad yung naligtas. Wow! Na sa preaching niya after nun, 5,000 naman yung next na naligtas. Nagmura. Nanumpa. Sa Marcos 14, 66 to 72. Marcos 14. So Marcos tayo. Yan. Thank you. Samantala si Pedro naman ay nasa patio sa ibaba, courtyard, sa ibaba ng courtyard to, no? Ibig sabihin, nasa taas si Jesus, sila nasa baba. Yan. Nang lumapit ang isang babaeng katulong ng pinakapunong pari, siyempre, lugar yun ng pinakapunong pari, nandun yung mga katulong niya. Nakita na si Pedro na nagpapainit sa apoy. Nagpapainit siya sa apoy kasi madaling araw po ito. Either gabing-gabi, ay magmamadaling araw na or madaling araw. No? Papainit siya. Pinagmasdan ng mabuti at pagkatapos sinabi, kasama ka rin ni Jesus sa taga Nazareth. Statement siya. Ngunit kinailangan ni Pedro, wala akong nalalaman sinasabi mo, umalis siya at nagpunta sa labas, tumila ako manok. So mula dun sa sa courtyard, lumabas na siya, no? Pumunta na siya sa entryway, yan, lumabas siya. Makalipas sila sandali, sinabi kay Pedro ng mga nakatayo roon, talagang isa ka nga sa kanila, taga Galilea ka rin, hindi ba? Eto na, parusahan nawa ako ng Diyos kung nagsisinungaling ako, hindi ko kilala ang taong yan. Siya namang pagtilao puli ng manok, naalala ni Pedro, sinabi sa kanya ni Jesus, bago tumaya ako manok, 2 beses, 3 beses mong akong ikakaila. Nanumpa na siya. Alam nyo, para sa mga Israelita, sobrang bigat ng panunumpa. Ang sabi ni Jesus sa Matthew 5, huwag kayong susumpa. Huwag kayong susumpa sa Diyos, huwag niyong isusumpa ang bayang Israel. Huwag kayo basta-bastang susumpa. So, nung binatawan ni Pedro yung sumpa, sinusumpa ko, hindi ko kilala ang taong iyan. Grabe yun. Ito po, yung panahon na siya ay na-backslide. Ito, nanlumo siya at nanangis. Ang sabi rito sa ibang salin, he swept bitterly. Sobrang pait ng kanyang pagluha. At ito na nga po mga kapatid, nagmarka ng kanyang backsliding. Ang resulta ng hindi pananalangin at patuloy na pagpasok sa temptation, backsliding. 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 Even Peter, nalilito na ako. Una nga courtyard, nandun pa siya, malapit pa siya kay Jesus. And lumabas siya, napuna siya rito eh. And napansin ko rito, bakit siya takot na takot sa sa muchacha, yun yung term muchacha eh. Yung katulong na babae, batang babaeng katulong. Pag yung batang babae ang nag-testimony, hindi ang paniniwalaan. Babae dati, hindi pinapaniwalaan yung mga patotoo niyan. So kung nasa tamang pag-iisip si Pedro, hindi dapat siya matakot. Anong sinasabi nito? Siya, adult na siya eh. Hindi siya pwedeng paratangan ng batang babae at alipin pa. Muchacha, wala siyang dapat ikatakot sa totoo lang. At wala rin siya dapat i-deny kung maaari. Pero natakot siya, lumabas siya. Hanggang sa may pumuna ulit na sa ibang salin, mga babae ulit na katulong ulit. And finally, pumunta siya sa entryway and lumabas na siya. Naging tambay na siya, tumambay na siya dun sa labas. Naging tambay na siya. Naging stranger na siya. Yan yung better term.
naging stranger na siya. From courtyard to entryway, naging stranger na siya. Mga kapatid, ayaw po ng Diyos na maging stranger tayo sa Kanya. Or maging stranger siya sa atin. Kaya, ayan. If you are not praying, you are fleshing. If you are fleshing, you can't overcome sin and temptation. Pag sinabing fleshing, namumuhay ka sa pamagitan ng laman. Hindi po tayo pwedeng mabuhay ng matagal sa ganyang pamamaraan. Amen? Ang tunay na tinubos ng Diyos, hindi maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Pwede ka magkasala, pero hindi ka pwedeng magpatuloy sa pagkakasala. Hindi mapapakali yung spirito mo. Liligligin ka ng kaluluwa mo, kasi alam ng kaluluwa mo na pupunta siya sa impyerno pag nagpatuloy ka sa pagkakasala. Hindi pwede yan. Hindi papayag yung kaluluwa mo, liligligin ka niyan. Ang sabi ni Pastor Tom, dadapuan ka ng maraming malas. Sabi ni Pastor Tom, dadapuan ka ng maraming malas. And may iba pa nga nag-testimony, kahit pagapang, babalik at babalik ka sa Diyos. Huwag na po nating hayaan. Hindi po tayong pwedeng mamuhay sa ganitong klaseng pagkakasala. So kailangan po sa ating buhay Kristiyano, tayo po ay nagwa-watch and pray. Sapagkat may temptation, yung temptation lagi nandyan, though ang ating spirito ay handa, ang laman naman po natin ay mahina, hindi willing. Kaya kailangan po natin gawin, palakasin po natin ating spirito at idipit po natin ang ating laman. Maaari po ba tumayo ang bawat isa sa oras na ito? Ngayong Semana Santa na po ulit, alalahanin po ulit natin yung sakripisyo ng Panginoong Hesus, no? Na-amaze ako ng sobra kay Jesus. Simula nung gabi na yon na nagsabi siya, magpray kayo. Pagod na siya before that day, no? And buong araw na yon diretso rin hanggang mamatay. Na-imagine nyo ba? Diretso na po yun hanggang mamatay siya. Yung araw na yun, nililitis siya, madaling araw. Tinatwa siya ni Pedro. Hanggang sa sinuotan siya ng koronang tinik. No? Hanggang sa pinagpalabunutan yung damit niya. Hanggang sa dinala na siya kay Herodes. Gusto siya makilala ni Herodes eh. Hanggang sa wala siyang makitang kasalanan. Dinala naman siya kay Pilato. Hanggang sa binalik kay Herodes. No? Hanggang sa pinagpalit na po si Barabas at si Jesus. Hanggang sa dinala na po siya sa plaza. Hanggang sa nilatay-latay na po siya. 39 na beses. Hanggang sa niready na yung krus na gagamitin sa kanya, pinasan na po niya. Naglakad na po siya sa Golgotha. Yun ang nangyari po yung buong araw na yun, wala po yung pahinga. Hanggang sa sabi niya, nauuhaw ako. Pinainom siya ng bitter wine. Suka. Yun na yung tubig niya. Isipin mo, obra ka ba na hindi ka umiinom simula nung nakaraang araw? Hanggang buong araw, tapos tirik pa yung araw nun? Naubusan ka na nga ng dugo, naubusan ka pa ng tubig. But all of it, na-overcome ni Jesus because His Spirit is willing. Nag-pray siya. Kahit mahina yung laman niya, papatay na yung laman niya, handa yung spirito niya, malakas yung spirito niya. Hindi pwedeng patayin yung spirito ni Jesus. Walang sino mang pwedeng umagaw ng buhay na kay Jesus. Mga kapatid, kung tayo lamang po ay magpipray, lahat ng temptation, lahat ng pagsubok, ma-overcome natin. At ito ang kagustuhan ng Diyos, na tayo ay maging mga Kristiyanong overcomer. Na-overcome natin yung mga temptation. Hindi tayo naguguho. Kagaya ng Jenga, isang block lang, guho na tayo agad. Ang gusto ng Diyos, nakasalig tayo kay Jesus. Ang gusto ng Diyos, na-overcome natin temptation. Ang gusto ng Diyos, lumalago tayo. Kasi kung patuloy tayo nadadaig ng mga tukso, lagi po tayong back to zero. Back to zero. Back to zero. Back to zero.
Ngayon, sino magsasabi sa oras na ito, habang tayo ay nakapikit sa presensya ng Panginoon? Tayo lang po at ang Diyos. Sino magsabi rito, Lord, I will watch and pray. Lord, simula sa oras na ito, ako po'y magpupuyat at mananalangin. Lord, sa oras pong ito, hindi ko na po dadaigin yung tukso sa pamagitan ng sarili kong kakayanan. Dadaigin ko po yung tukso dahil ako po'y puspos ng panalangin. Madadaig ko po yung tukso dahil tinutulungan mo ako. Lord, simula sa oras po na ito, ikaw na po yung maghahari sa akin, hindi na po laman yung mangunguna sa akin. O aming Diyos, tunay nga po na ang laman ay mahina, ngunit ang Espiritu ay handa. Ang aming Espiritu, muli mo na pong binuhay, binigyan mo po ng bagong sigla. Ang aming puso, binigyan mo po ng bagong kulay, ng bagong timpla. O God, mula sa pusong bato, ginawa mong pusong laman. Mula sa pusong manhig, ginawa mong pusong nakakaramdam, Panginoon. So ang tibok ng puso mo ay maaaring maging tibok ng puso namin. O God, we pray, O God, we pray, O God, we pray, O God, na kung paano ang Panginoong Yesus ay nailibing, namatay, ganyan din po ang aming mga makalamang pamumuhay, mamatay, malibing, at muling mabuhay ng may bagong buhay, Panginoon, hindi na po yung dating makalaman, ngunit ngayon na espiritual. Dinadalangin ko po para sa aming mga kapatid, O God, that you shake their hearts, O God, that you lighten up the spirits in their heart, O God, that you quicken their spirit who is willing to do the will of God, O God. That your spirit that is in us, O God, lead, direct our soul, Panginoon, who is the true man in us. O God, we pray, we pray, we pray, we pray. Pagod na po kami sa mga makalamang pamumuhay. Ang nais po namin, O God, ay busugin, Panginoon, aming spiritual, O God, at bigyang kaluguran siya na tumubos sa aming mga kasalanan. Dinadalangin ko. It's time to watch, magbantay, maghintay, mag-antabay. It is time to watch and pray. JC Ojans, it is time to watch and pray. We give to you all the glory and honor. In Jesus' name, amen. Ako po pambawat isa. Salamat sa Panginoon. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platform. You are invited. Come, join us! Halina, tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed. Be online and be blessed. Be online and be blessed.